Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po kay Ma'am Libertino sa katuwang natin ngayong umaga dito sa ating daily devotion. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. And hello po sa mga Filipinos in Italy and Spain na sumusubaybay po dito sa ating channel. So pinag-uusapan po natin dito ay patungkol sa enkwentro ng Diyos kay Jonah. So kahapon tutunan natin na yung first encounter ng Diyos kay Jonah, sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, go to Nineveh. So, from here, sa Israel, pinapapunta ng Diyos si Jonah dito sa lugar na ito, sa Nineveh. Anong gagawin niya? Mangaral ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos or pagsamba sa tunay na Diyos. Now, eto si Jonah, ayaw niya sa mga Ninevites kasi Ninevites saksakan ng kasamaan. Gusto niya parusahan ng Diyos yung mga Ninevites. So, instead na si Jonah magmisyon dito sa Nineveh, ginawa niya, tumakas siya sa presensya as if makakatakas siya sa presensya ng Diyos. So, mula rito sa Israel, sa Joppa, kasi port may mga barko dito. Sumakay siya ng barko. Ang intention niya, according sa mga scholars, ay pupunta ng Tarshish. Yung Tarshish, sabi ng maraming mga scholars, widely accepted na dito yun sa Spain. So, hello sa inyo, mga Pilipino sa Spain. Dumaan pa ng Italy. So, isipin nyo, ganun kalawak, ganun kalayo yung pagtakas ni Jonah mula sa presensya ng Diyos. Para lang talaga, hindi makapangaral dito si Jonah, hindi makapag-preach dito si Jonah. At itong lugar na to, itong Nineveh, gunawin o parusahan ng Diyos. Bakit kamo? Kasi yung alam ni Jonah kung sino yung Diyos Sabi niya, Lord, I know you are compassionate. You are loving. You are gracious. You are slow to anger. Kapag nag-preach ako dyan, nanampalataya yung mga Ninevites sa'yo, patatawarin mo Kaya sabi ni Jonah, hindi ako mag-preach dyan. Ayokong patawarin sila ng Diyos para parusahan sila ng Diyos. So, that's the story. Ito yung teaching natin ngayong umaga. The story of Jonah is about God teaching Jonah to be a compassionate missionary. Yung istorya po ng Jonah, pag binasa niyo yung Bible niyo, ito ay patungkol sa Diyos. Hindi ito basta patungkol lang sa Nineveh, na nagmisyon ng Diyos sa Nineveh. Hindi Ang misyon ng Diyos dito sa istorya ng Jonah ay yung misyon ng Diyos, hindi lang sa Nineveh, kundi kay Jonah mismo. Tinuturuan ng Diyos si Jonah kung paano maging compassionate, mahabaging misyonaryo ng Diyos. So that's the story of Jonah. Kaya dito sa chapter 1 hanggang 3, patungkol to sa sa attitude ni Jonah. At ano yung attitude ng Diyos kay Jonah? Paano naging pasensyoso ang Diyos kay Jonah hanggang matuto si Jonah na maging isang compassionate missionary. Now, dito po sa Mediterranean, dito siya naglayag. So, along the way, binayo ng malakas na hangin, ng bagyo, yung bangka, halos lumubog na. Etong si Jonah, tinapon ng mga tripulante dito sa Mediterranean Sea. At pagkatapos nilunok siya ng malaking isda. So, 3 days din siya, 3 days, 3 nights siya sa loob ng isda. Now, si Jonah, kinain siya ng malaking isda, tapos niluwa siya. So, just a wild guess, siguro niluwa siya somewhere here. Malapit na sa Nineveh. So, mas napalapit pa siya sa Nineveh. Pagkaluwa sa kanya, binigyan siya ng second chance ng Diyos. Ito na yung talata natin ngayong umaga. Sabi rito, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Yung Diyos natin, He's the God of second chances. Hindi give up ng Diyos si Jonah. Hindi na lang hinayaang mamatay doon sa dagat. Nakakatawa nga isipin, Si Jonah sumusuway sa Diyos. Gusto magpakalayo-layo sa Diyos. Pero yung isda, sinunod ng Diyos. Hindi, yung Diyos, sinunod ng isda. Sabi ng Diyos doon sa isda, lunokin mo ngayon si Jonah, tapos ilapit mo doon sa Nineveh, yung pinakamalapit. Doon siya niluwa. So, merong ikalawang pagkakataon para kay Jonah. Paging sa atin din ngayon, nakaka-experience tayo ng second chances mula sa Diyos. Now,
Yung utos ng Diyos sa chapter 1, inutos ulit dito. Sabi dito, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive ay isang napakalaking lungsod. 120,000 residents yung nandoon sa Ninive. 3 araw na bagtasin ang luwang. Kasi napakaluwang talaga. So si Jonah, sumunod siya sa Panginoon, nagpasimulang pumasok si Jonah sa lungsod na may 1 araw ang lakarin ng layo. At nangaral siya, sabi niya, 40 araw. Gugunawin na to, mawawasak ng Ninive. At ang mga mamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Ganun lang yung preaching niya. Wawasakin to ng Diyos. No? Ganun lang kaikli. Pero yung mga tao sa Ninive, napakabilis magsisi. Nagsisi agad sila. Ang mga mamayan sa Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Sila ay nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Pati yung hari, nung nalaman niya na nag-preach si Jonah na gano'n, nagsisi siya at sabi niya, lahat ng mga tao, magsisi rin kayo. Lahat ng mga gumagawa ng kasamaan, talikurin niyo yung mga kasalanan niyo. Lahat tayo mag-ayuno, walang kakain. Lahat tayo mananalangin sa Diyos. Pati yung mga alaga niyong hayop, huwag niyo nang pakainin. Kailangan, imbis na magtrabaho kayo sa bukid, magpakain ng hayop, hayaan nyo mag-fasting, hayaan nyo mag-ayuno, pati mga hayop, lahat tayo luluhod, mananawagan sa Diyos, baka sakali napatawarin tayo ng Diyos. That's what happened. So, kung gaano ka masuwahin to si Jonah, gano'n naman kabilis magsisi. Kung gaano kabilis si Jonah tumakas sa kalooban ng Diyos, gano'n naman kabilis magsisi yung mga Ninevites. Now, tandaan po natin, yung spiritual growth involves 2 aspects. Again, yung Diyos tinuturuan si Jonah dito, Jonah, tinuturuan kita maging compassionate missionary. Gusto mo bang lumago sa iyong pananampalataya, Jonah? Gusto mo bang lumago sa pagkakilala? Gusto mo bang lumago sa ating relasyon? You have to grow spiritually in 2 aspects. Number 1, knowledge of God. Alam mo na yun, Jonah eh. Pasado ka na sa knowledge of God eh. Sa chapter 4 nga, nung nagsisi yung mga Ninevites, sabi niya, Panginoon, di ba ito na nga yung sinasabi ko? Nung ako'y nasa bayan ko pa, alam ko eh. Sabi niya, kaya nga ako'y nagmamadaling tumakas patungo sa Tarshish. Kasi alam ko na pag nag-preach ako doon, patatawarin mo sila eh. Sabi niya ni Jonah, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, you are gracious, mahabagin, compassionate, slow to anger, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, you're rich and abounding in love. Kaya ayoko mag-preach dito sa Ninive. So si Jonah, merong knowledge of God. Meron siyang kaalaman patungkol sa Diyos. Ang problema, yung obedience to God, wala siya. Kulang na kulang. So dito, tinuturuan ng Diyos na lumago si Jonah sa pananampalataya by teaching him obedience to God. Becoming a compassionate missionary. Now, mga kapatid, ganito po yan. Kung gusto niyo lumago sa pananampalataya, knowledge of God is not enough. You need obedience to God. You need to grow in 2 aspects. Knowledge of God, kaya tayo nagde-devotion every day. We want to know God. Pero hindi ka lalago sa pananampalataya just by knowing Him eh. Kailangan lumago ka rin sa pagsunod. Now, hindi ka pwedeng lumago sa iyong pananampalataya ng nakikilala mo lang yung Diyos, so hindi ka natututong sumunod. Yung Great Commission ng Panginoong Jesucristo, yung maging misyonaryo ka ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, go and disciple the nations. Hindi lang ikaw ang makakilala sa Diyos, pati yung mga tao sa paligid mo makakilala sa Diyos. That's a commandment. Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Disciple people. Gawin mo silang mga alagad, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. You cannot skip that command and grow in the faith. Hindi ka lalago sa pananampalataya, hindi ka lalago sa iyong buhay Kristiyano. Kung i-skip ka ron, parang kakalimutan mo na may ganung commandment. If you wanna grow in your faith, in your knowledge, if you wanna grow in your relationship with God, you have to obey the Great Commission. You have to grow in your obedience to God. So, 2 aspeto lagi yung spiritual growth. Knowledge of God, know God, and obey God. Yan yung tinuturo ng Diyos dito kay Jonah. Sabi niya, Jonah, alam mo, I'm gracious, compassionate, slow to anger, abounding in love. You know me.
Pero there's something lacking. Sabi ng Diyos, di ka marunong sumunod. Di ka lumalago sa pagsunod. So, dito po sa chapter 4 na ito, tapos ito sa question eh. Basically, ang tinuturo ng Diyos dito kay Jonah, Jonah, you need to be a compassionate missionary. You need to grow in the knowledge of God and obedience to God. Now, pangatlong katuruan po natin, God's message is powerful. Kaya si Jonah dito sa chapter 3, yun lang ang sinabi niya, 40 araw mawawasak ang Nineveh. Tapos siguro may mga sinabi pa siya, I'm not sure, no? Pero kung ano yung pinapasabi ng Diyos sa kanya, yun yung sinabi niya at nagsisi yung mga tao. Tandaan po natin, we have a very powerful gospel message. Tayo lahat ay misyonaryo ng Diyos na merong powerful gospel message na ikaliligtas ng marami. So, kagaya po ni Apostol Pablo, no, wag nating ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. We have a very powerful message. Hayaan nating lumabas iyon sa ating mga bibig. So, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, let's grow in both the knowledge of God and obedience to God. Hindi po tayo lalago just by knowing God eh. We have to grow in obedience to God. Kasi yung knowledge of God, sa isip yun eh. Pero yung obedience to God, experience yun. Nararanasan mo. So we have to grow in these two aspects. Number 2, let's cultivate an intentional, compassionate, missionary attitude. Tanggapin na natin ang katotohanan na pag sumunod ka sa Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, missionary ka ng Diyos. Misyonaryo ka ng Diyos. And you need to be intentional. Ibig sabihin, intention mo talaga na magmisyon. You are compassionate, mahabagin ka. Kung paanong mahabagin ng Diyos sa mga tao, ganun ka rin dapat mahabagin sa mga tao. Kung paano tinitingnan ng Diyos ang iyong mga membro ng pamilya at kaibigan, ganun mo dapat sila tinitingnan. With compassion and love. So let's cultivate an intentional, compassionate, missionary attitude. Pangatlo po, let's believe and expect that many will be saved. Gagamitin ka ng Diyos, kapatid. Expect mo yon. Paniwalaan mo yon. Parang si Jonah, ginamit ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. Ikaw din, kapatid, gagamitin ka ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. You have to believe in that. You have to expect that. Because we have a powerful gospel message. Napaka makapangyarihan ng mensahe natin. Ang ebanghelyo ng pagdating ng Panginoong Jesucristo dito, 2,000 years ago, siya'y namatay doon sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, at nagbigay ng kaligtasan dito sa sanlibutan. We have a very powerful gospel message, the Lordship of the Lord Jesus Christ, na lahat dapat magsusuko ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Panampalatayahan mo and expect mo na maraming maliligtas sa mensahe mo. Now, para po sa ating discussion, why should we embrace the truth that we are missionaries of God? Bakit natin dapat yakapin ang katotohanan na tayo yung mga misyonaryo ng Diyos? Ano na to eh? Identity na natin. Bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, identity mo na yan eh. Yan na yung katauhan mo. Bakit? Kasi yung Diyos natin, He is a missionary God. If you want to follow a missionary God, you will become His missionary as well. Hindi pwedeng sumusunod ka sa isang misyonaryo na Diyos, the God on a mission. Ang mission niya, iligtas ang mga maraming tao. Tubusin ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Tapos ikaw walang ganong mission. Hindi ka lalago sa iyong relasyon sa Diyos if you gonna skip the Great Commission of the Lord Jesus Christ. So, sa discussion natin, mas lalo nating palalimin yung pagkakaunawa na misyonaryo yung Diyos at lahat ng sumusunod sa Kanya dapat misyonary rin. Why should we embrace the truth that we are missionaries of God? Para po sa ating panalangin, Lord, please inculcate in my heart and my mind that you are a missionary God. Your mission is to save the fallen world. I am one of the lost. I am one of the lost whom you have found.
Now I realize that anyone who desires to follow you must become your missionary just as you are. Please make me your compassionate missionary to my family, friends, and the people around me. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating panalangin. Yakapin po natin ang katotohanan na ito. At kung may natutunan po kayo sa ating devotion, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends at samahan nyo na rin ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. And nawa, sa pamamagitan, Lord willing, I do hope and pray na gamitin ka ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. Pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.